She may not like my answer. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. Madam Chair, the book is not for sale. We only pay for the publication of the book. And we will send Senator Antiveros a copy so that she will know what is the content of the book. This question is not only for me, Madam Chair, para rin para sa mga kasama dito sa budget hearing. Baka ilang araw pa bago mapadala at mabasa ko, which I certainly will. But I am asking a question bilang isang mambabatas sa head of agency ng isang opisina sa executive dito sa budget hearing na to. Simpleng tanong. Tell us more about the book, isang kaibigan, at ilang kopya nito ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at i-distribute sa kasama ng mga bags sa 1 million learners sa remote communities. Madam Chair. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, hindi ko ma-imagine we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng, what is the book about? Order, Madam Chair. Point of order, Madam Chair, kasi parang... So let's please proceed with the answer. Point of order, Madam Chair, kasi parang siya yung nagpe-preside eh. You allowed her a snide comment and then you will not allow Please wait to my comment. Excuse me, our members and our guests. I warn you. Please wait. Don't go to this rabbit hole. Please wait to be acknowledged before you speak. I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. Madam Vice President, with due respect, you are not allowed to do that, Madam. Mga kaibigan, ang ating Vice President na si Sara Duterte, nagiging komedyante na. Nagiging komedyante na wala sa hulog. Yes, mga kaibigan, nagiging komedyante siya na wala na at nakakalimot na siya sa kanyang mga ulirap. Unang-una, hindi naman siya pinag-resign. Hindi naman siya tinanggal. Tapos ngayon, kung ano-anong binabakbak niya sa ating administration, sa ating minamahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Anong drama yan, Vice President Sara? Part ba yan ng mga strategy mo kung papaano pabagsakin ang administrasyon? Part mo ba yan ng strategy nyo para kumuha ng simpatya at kumuha ng mga paawa effect? Nagtatanong lamang, Madam VP Sara. Oo, Madam Vice President, hindi katanggap-tanggap ang isang Vice President na nagtungo sa Germany upang manood ng konsyerto ni Taylor Swift habang binabaha ang Metro Manila. Hindi katanggap-tanggap ang isang Vice President na sinang-ayunan ang naging solusyon ng kanyang tatay sa pagbaha sa Metro Manila na maglaan ng bilyon-bilyon piso Duminite Sen sa Manila Bay. Hindi katanggap-tanggap ang isang Vice President na palaging wala
sa oras ng pangangailangan na sa halip ay magmadaling tumulong sa mga biktima ng kalamidad at magbigay ng konstruktibong solusyon ginamit ang pagpapahirap ng kapwa Pilipino bilang pagkakataon upang iimbento ang kasinungalingan, manisi at iba at itago ang pagkukulang ng kanyang tatay. Hindi katanggap-tanggap ang isang Vice President na palaging nagsisilbi tagapalakpak sa madugong kampanya laban sa droga ng kanyang ama na pumatay ng mga inosenteng bata. Hindi katanggap-tanggap ang isang pro-China Vice President na hindi lamang tumanggi kundi dinahin ang Beijing sa pagpanaw ng ilang teritoryo, pag-atake sa ating mga sundalo at pangaharas sa ating mga mangingisda, kundi mapanghudas at mapanghikayat pa ang ginagawa ng nangyayaring agresibo. Hindi katanggap-tanggap ang isang Vice President na kumikilos hindi bilang pinuno ng bayan kung hindi bilang apostol ni Kibuloy at nagsisilbing inakibler sa kanyang mga krimen sa kababaihan at kabataan. Hindi katanggap-tanggap ang isang Vice President na makasarili, mapagmataas at ipromote na akala mo'y royal bride na nagsisilbihan ng 400 personnel bodyguard na pinagpapasahuran ng taong bayan ang mahigit kalahating bilyon piso kada taon. Hindi katanggap-tanggap ang isang Vice President na palpak bilang kalihim ng edukasyon na iniwan ang pamamalakad ng DepEd sa mga tauhan tapat lamang sa kanya na mga tauhan niyang walang kwalifikasyon. Kaya bagsak at palpak ang marka ng ating kabataan sa kasaysayan ng edukasyon. Hindi katanggap-tanggap ang isang Vice President na magpalabog dahil di lamang binigay ang kanyang hiling na confidential fund na nagkakahalaga ng milyon-milyon peso. Hindi katanggap-tanggap ang isang Vice President na ang opisina'y nagkakahalaga ng daan-daan milyon peso kada taon. Ngunit sa oras ng krisis ay nawawala sa aksyon, pumapanig sa kalaban at kumakampi sa mga kriminal. Oo, Madam Vice President, hindi ka namin deserve. The Filipino people deserve the better. Hindi mo deserve at hindi ka tanggap-tanggap. Vice President Sara, makinig ka. Ang isang kagaya mong public figure, ang isang kagaya nyo po na Vice President, elected official, na milyones ang natatanggap sa kabanambayan para sa iyong opisina, para sa iyong trabaho, ay hindi ka tanggap-tanggap sa aming mamamayan. Ngayon, sasabihin mo kung ano-ano laban sa pamamalakad ni Pangulong Marcos? Bakit, madam? Ha? Kailan ka inatake ni Pangulong Marcos? Ang pamilya mo ang nagsimula ng apoy sa pamilya Marcos. Ang pamilya mo ang sisihin mo kung nagkakaganyan ang mga problema sa inyo. Hindi ang kasalukuyan administrasyon. Pumipigil lang ang pamilya Marcos. Hindi kayo niririsbakan, hindi kayo inaano, pero kayo atungal ng atungal. Samantalang na lang, Vice President, panahon na inaatake ng China ang ating mga Coast Guard. Anong ginagawa ninyo? Pinagtatanggol nyo pa yung mga China. Ha? Yung kaibigan nyo pinagtatanggol ninyo na si Pastor Apollo Kibuloy, na biktima niya ang mga kababaihan, kabataan na inaakusahan siya ng pangahalay, pangre-rape. Panahon pa ng tatay mo ginawa yan. Pero, saan ang depensa mo? Saan ang pagtatanggol mo? Diyan sa kriminal na yan. Ngayon, nagpagaganyan ka, nag-ano ka? Naghihingi ka ng awa? Naghihingi ka ng simpatya sa taong bayan? Para saan? Sa kaprastikan mo at kaartihan nyo! Alam niyo mga kaibigan, ngayong araw na ito, naglabas po ng sinumpaang, ewan ko kung anong sinumpaan niyang yan, kung anong kadramahan niya, hindi ko rin po alam kung ang may gawa ba ng statement ng ating Vice President na si Sara Duterte, kung siya ba ang gumawa
o ang kanyang mga writer ang gumagawa ng kanyang mga pahayag gamit ang kanyang tanggapan para i-upload sa kanyang mga social media account at ilabas sa mga media outlet. Unang-una, halatang hindi na pag-isipan ni Sara Duterte ang kanyang mga punto di vista sa kanyang mga sinasabi. Pangalawa, ang layo ng kanyang mga pinagsasabi. Walang dating. Number 3, abogada ka pa naman, madam. Pero, walang kwenta ang iyong mga sinasabi. Unang-una, si Chief PNP, ginagampanan niya lamang ang kanyang trabaho bilang PNP Chief. At nagkataon, tinatanong siya ng mga media, kaya niya nababanggit ang pangalan mo. At ako'y nakakatiyak, ang ating kasalukuyan PNP Chief ay hindi isang politiko. Isang organisasyon ng PNP na kung saan, ang pagkakaalam ko, hindi po yan karapatan ng mga tao na mabigyan ka ng security. Pribilehiyo mo po yan, madam. Na bilang Vice President, pribilehiyo mo na bigyan ka ng security. At may karapatan din ang nagbigay sa iyo ng security na bawasan ka ng security mo. Ganun po yun, Vice President Sara Duterte. Naglabas ng isang open letter ang opisina ni VP Sara Duterte na naka-address kay PNP Chief General Romel Marvel. Nakalahad dito ang kanyang mga punto at puna laban sa ating PNP Chief at kung bakit daw siya patuloy pa din na tinutuligsa at tinitira dahil sa paulit-ulit na pagpapa-interview nito sa mga media ukol sa balita ng pull-out ng 75 PNP personnel mula sa kanyang security team. At talaga naman dinitalye niya ang kanyang mga hinaing. Isa lang masasabi ko dito, VP Sara, lahat ng mga punto ay pointless o sa madaling sabi ay walang kwenta. Hindi pinag-aralan mabuti o pinag-iisipan. Si General Marvel pa ang iyong titirahin at sisiraan. Ngayong kilala ko si Chief PNP na mabuting tao na may pagmamahal sa bansa, isang taong may dignidad at integridad na mas uunahin pa ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino, unang nakakarami kaysa sa kagustuhan lamang ng iisa. Ikaw ang tunay na naninira sapagkat ang hindi matigil sa kakakayaw-yaw at kakakagaw-gaw. Sana bago kayo maglabas ng statement o pahayag ay pag-isipan nyong maigi ang inyong mga sasabihin dahil si General Marbil ay nagtatrabaho lamang ayon sa batas at naaayon sa mandatory ng kanyang sinumpaang posisyon. Kayo, VP Sara, 10 ng iyong mga political advisor, strategist at ang naglilihis ng isyu. Kayo ang bumabulag sa sambayan ng Pilipino dahil ba ikaw ay sangkot sa dawit sa mga planong pabagsakin at siraan? Ang administrasyon, naulat na ikaw ay pumunta sa isang rally sa Germany at nag-participate dito rally kung saan hinihiling ng mga itao ang pagbibitaw ni Pangulong Marcos. Ikaw din ay sabing umaten sa concert ni Taylor Swift kasama ang pamilya mo. Nagawa mo pa talagang magpa-happy-happy lang sa panahon ng hinahagupit ng bagyo ang Pilipinas. Yan ba ang dapat pinapakita ng Vice President ng Pilipinas? Ang iwan o lisanin ang bansa sa panahon ng kalamidad? Sayang naman ang pasahod sa iyo ng taong bayan kung hindi makikita ang paglilingkod mo sa kanila o sasabihin na natin na may relief operation nga ang iyong opisina. Iba pa din kung nandoon ang presensya mo sa panahon ng kalamidad. Iba pa din kung personal kang makikita ng mga nasalanta dahil nakapagbigay ito ng moral at kalakasan ng loob sa kanila na isang mataas na opisyal ng gobyerno ay talagang tumutulong nga sa kanila sa panahon na sila ay nahihirapan. Ibang at sobra layo talaga ng performance noon ni BP Leni kumpara sa iyo pagdating sa pagtulong at paglilingkod
Ngayon ay titirahin mo pa ang PNP chief dahil lamang sa pull-out ng 75 personnel mula sa security team mo? Aba, BP Sara, ilan ba ang kailangan mong security? Ikaw ay mayroon humigit kumulang na 400 na security kumpara sa 70 security lamang noon ni BP Leni. Ano ba ang threat na sinasabi mo laban sa'yo at sa pamilya mo? Hindi ba sa'yo na din mismo nagmula? Pwede ka bang request ng karagdagan na security mula sa PNP? Yun ay kung may lalahad mo at ng opisina mo ang totoong banta laban sa'yo. Ngunit wala naman ata, kaya nararapat lamang na pull out na nga ang mga PNP staff mo mula sa'yo at i-deploy na lang sa field. Tama si General Romel Marbel na ilagay na lang sa field work ang mga tauhan ng PNP para mas magkaroon ng police disability at matugunan ang mandato at batas na nagsasabing dapat ay may 1:500 ratio ng pulis kada Pilipino. Ang gusto mo ata sa'yo ay 500 ang nagbabantay. Hindi ka espesyal. Hindi lang ikaw ang anak ng Diyos. At para sabihin mo, walang karapatan, Sir General Romel, na alisan ka ng security, diyan ka nagkakamali dahil may karapatan ang PNP chief na i-pull out ang kanyang tauhan dahil may mandato at batas ang kanyang pwesto na ipatawag muli ang mga pulis at idestino o bigyan ng ibang assignment. Hindi ito laro ng politika tulad ng sinasabi mo. Kayo lamang ng mga supporter at political advisors mo at mga political strategy nyo ang naglalagay ng kulay politika sa hakbang na ito ni General Romel Marbel. Kayo ang madudumi ang utak dahil kahit alisan ka ng 75 pulis ay may natitira pa sa iyong 300 plus security mula sa iba-ibang ahensya. Uulitin ko, BP Sara, hindi ka espesyal. Alam mo, Vice Sara, hindi lang ikaw ang nangangailangan ng proteksyon ng PNP. Hindi lang po ikaw ang nangangailangan ng seguridad, ng security para sa seguridad mo. Maraming nag-a-attempt na gustong magkaroon ng security sa hanay ng PNP sa militar. Pero, hirap makakuha. Dahil nga ikaw ay isang vice president, kaya ka nagkakaroon ng pribilehiyo niyan. Lagi mong tandaan, BP, yung dati mong pinalitan na vice president, wala pang 100 ang security. Pero hindi nagrereklamo sa panahon ng ama mo na naging pangulo. Napakaswerte mo dahil 75 lang ang tinanggal sa'yo, meron pang natitira na mahigit 300 na security. Ngayon, anong palusot ang ginagawa mo? Dahil ba nasasangkot ka sa issue ng pag-alis mo nung panahon ng kalamidad na kung saan mas nangangailangan ng ating mga kababayan ng pagkalinga, pagsuporta at personal na pagtungo mo? Ngayon, para mapagtakpan mo yon at para malihis ba ang isyong ganun kinasangkutan mo, aatake ka sa liderato ng PNP chief? Napakababaw mo pag ganun ang style mo. Alam mo, madam, kung ang mga writer mo ang gumagawa ng mga sinasabi mo, mga writer mo ang gumagawa ng mga bawat statement mo, mas mainam pa palitan mo na ang mga yan bago ka malugmok sa kahihiyan dahil sa ginagawa ng mga tauhan mo. Uulitin ko po, BP Sara, hindi lang po ikaw ang nangangailangan ng proteksyon. Ha? Marami ng problema ang ating bansa. Huwag ka nang dumagdag. Ha? Nakakahiya. At i-explain mo rin, yung ginastos ba papunta ng Germany? Pera mo ba yan? O pera ng sambayan ng Pilipino? Yun ang gusto namin marinig sa'yo. Yung pagpunta mo sa Germany. Tapos tumapa ka pa sa mga rally-rally para masabing pumunta ka sa community ng mga Pilipino doon. Hindi yun ang kailangan eh. Wala kang travel authority na pumunta ka doon. Tapos ngayon, mag-iingay ka para masabing malinis ka. Nakakahiya!
Alam niyo mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga kababayan natin na mga OFW. Alam niyo mga kaibigan, hindi natin mawari na kung kailan ngayong mga panahon na to, kailangan natin ng mga serbisyo pampubliko. Kailangan natin ng malasakit, kailangan natin ng something na pagdamay ng mga sinasabi nga natin ng mga opisyal ng pamahalaan. Diba? Umiikot naman ang Pangulo, dama natin ang serbisyo ng Pangulo ngayong panahon ng kalamidad, ginagawa ng gobyerno ni Pangulong Marcos. Pero, ang nakakabwisit dito mga kababayan, itong ginawa ng ating Vice President na si Sara Duterte, na kung saan kalalanding lamang ng bagyo, magsisimula pa lang ang bagyo, biglang umalis ng bansa papuntang Germany. Hindi natin mawari kung ano ang gusto niyang mangyari at bakit kailangan niyang lumunta ng Germany. Na walang explanation ang kanyang tanggapan bakit lumipad papuntang Germany yung tao. Hindi natin alam kung anong iniiwasan niya. Mas sabi nga nung mga sa social media, mas nauna pang umalis ang Vice President kaysa sa bagyo na pumasok sa ating bansa. Nasaan ang Vice President? Kung nung panahon ni dating Pangulong Duterte tinatanong nasaan ang Pangulo, ngayon ang tanong, bakit nasa Germany ang ating Vice President? Vice President siya ng sambayan ng Pilipino. Hindi porke nag-resign ka bilang DepEd Secretary, wala ka ng obligasyon sa mamamayan Pilipino. Obligasyon mo na damayan ang mga mamamayan Pilipino. Mabuti pa yung mga kapwa ko, influencer, vlogger na hindi politiko, hindi namin obligasyon tumulong sa kababayan natin, pero nagawa ng mga influencer na dumamay sa mga kababayan natin. May pondo ang OBP. Inaasan nyo na naman sa tauhan nyo. Dapat present ka sa pagdamay sa mamamayan Pilipino. Nang makita namin kung talagang mayroon kang pagmamalasakit. Tapos itong mga putang inang mga supporter mong vlogger, gusto nyo mag-resign si PBBM? Tapos ang ipapalit nyo si Sara? Kita nyo nga, lumipad, umalis na puntang Germany, na wala man lang pagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino. Anong pautot ang gagawin nyo? Ha? Yan ba ang gustong maging Pangulo? Yan ba ang gustong humalili sa ating Pangulo? Na basta na lang iniiwan ang mga kababayan natin sa panahon ng kalamidad? Sa bagay nga, sa Davao nga lang binaha ang mga taga Davao. Pero, dama ba ang pagdamay doon ng mga Duterte? Kita nyo nga, binahaan Davao. Si dating Pangulong Duterte, nasa ibang lugar. Yung mayor nyo dyan, nasa ibang lugar. Tapos kung makapagsalita kayo ng pamumulitika, na walang ginagawang administrasyon na to, yung pala, kayo pala, ang wala palang gagawin at pagdamay, basta-basta na lang iiwan nyo kami. Sa bagay, may pera kayo baka mamaya, baka lang. Kaninong perang ginastos pagpunta ng Germany? Pera nyo ba yan? O pera ng sambayan ng Pilipino? Tinatanong lang po. Hindi ko sinasabi na akus ako. Nagtatanong ako, pera ba ng sambayan ng Pilipinong ginamit na pamasahe dyan? O pera ninyo? Dapat ipaliwanag nyo yan. Bakit lumatad papuntang Germany ang Vice President nung magaling? Ha? Explanation nyo yan. Dahil tayo ay mga taxpayer, sambayan ng Pilipino tayo ang naglagay sa kanya. Dapat namin malaman kung totoong may pagmamalasakit kayo. Ngayon, ang kailangan namin, ipakita ninyo sa mga kababayan natin kung talagang may pagmamalasakit ang Vice President ninyo na gusto nang maupong bilang Pangulo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat naman ngayon araw ng Huwebes na maulan. By the way mga kaibigan, alam nyo po mga kaibigan,
nakakapagtaka, bakit kailangan ni Vice President ang 433 na security? 433 po ang security. Kung tutuusin mga kababayan, si dating Vice President Leni Robredo, alam niyo po ba kung ilan ang total ng kanyang security aid? 78 lamang. 78, pero hindi ganun kadami. Mas matipid, hindi mo masasabing maluho yung dating Vice President na si Leni Robredo. Ikumpara mo dito na sinasabing matipid, mas sinasabing masimple, na ang pakilala, simpleng tao, walang luho, pero sa likod ng camera, hindi natin nalalaman, sa security pa lang po, 433 na ang personal security ni Vice President. Yes, sabihin na natin, kailangan sa kanya yan dahil siya ay pinakapangalawa sa may pinakamakapangyarihan sa bansang Pilipinas. Pinakadalawa sa pinaka-higher official sa bansang ito. Kailangan protektahan niya. Tama naman. Pero, kailangan ba talagang ipangalandakan ang 433 na kanyang security? Na mas marami pa, na mas nanganganib kaysa sa kanya? Nagtatanong lamang po. Sayang ang pondo. Sayang. Diba? Tapos, ngayong panahon ng unos, nasaan ang Vice President? Pagtatanong lang po, hindi naman siguro po masama magtanong. Diba? Alam niyo mga kaibigan, dito natin makikita ang isang opisyal kung gaano nagpapaka-importante sa kanyang sarili. Kung papaano na nagpapakita na kailangan siyang protektahan masyado. Mas marami nangangailangan na protektahan kaysa sa kanya. Pero, mas gusto niya ata na mas marami siyang bantay. Hindi po biro ang ma-detail ka sa isang opisyal, lalo pag ganyan, Vice President ka. Sana, naisip sana ni Vice President, kailangan niya nga ba talaga na security? Kailangan niya nga ba talaga? Para saan? Masabing hindi siya basta magagalaw? Ganun ba ang datingan nun? Nagtatanong lamang po ako. Sana, doon sa mga tanga, sigurado may kontrabida sa sasabihin ng ito, sana ipakita na sincero ang paglilingkod. Hindi po pwede na lingkod bayan ka na parang ang dating, ikaw ang kailangan paglingkuran. Inilalal ka po dyan bilang Vice President, hindi para ikaw ang pagsilbihan ng bayan. Hindi ikaw ang kailangan pagsilbihan ng sambayan ng Pilipino. Inilagay ka dyan bilang Vice President para magsilbi sa sambayan ng Pilipino, magsilbi sa mamamayang Pilipino. Hindi kami ang kailangan magsilbi sa iyo. Paki-explain po, bakit ang security mo mahigit 400? Uulitin ko po, si dating Vice President, 6 na taon nanungkulan, pero ang kanyang security po, 78 lamang. Wala pa sa 100. Pero ikaw, 3 taon ka palang manunungkulan bilang Vice President. 433. Yung pagkain ba ng mga security mo? Yung sahod ba niyan? Sa iba nang gagaling ang bulsa o sa aming mga taxpayer na nanggagaling? Ilabas po natin ang pagiging Vice President mo. Ha? Ilabas po natin. Lingkod ka ng bayan. Hindi ikaw ang dapat pinaglilingkuran ng sambayan ng Pilipino dahil ang pinapasahod mo po dyan sa Office of the Vice President ay pera naming mamamayang Pilipino. Hindi nyo po pera.
Kung meron ka pong delikadesa, meron kang kahihiyan, simulan mo na sa pagpapakita ng kahihiyan. Maging simple ka lamang na public servant. Hi! Isang magpagpalang gabi sa ating lahat, mga kaibigan. Alam niyo mga kaibigan, hindi ko mawari kung saan kumukuha ng kadramahan, katangahan, kabubahan ang ating Vice President na si Sara Duterte. Ika nga, di ba nakalagay? Love is love. Di ba? Siyempre, love ko mga gwapo. Pero by the way, mga kaibigan, pag-usapan natin itong sinasabi ni Vice President Sara Duterte na designated survivor daw. Isang malaking drama, kabubuhan at katangahan na naman ang ginagawa ng VP Sara Duterte natin. Na magbibigay ng komento na hindi naman naaayon sa pinaka-topic. Alam nyo guys, hindi ko mawari talaga kung saan kumukuha ng tibay ng sikmura itong VP natin. Dati, nilalait-lait si dating VP Sar, dating VP Leni Robredo dahil ganito ganyan. Pero meron pa palang mas masahol. Iyan ay sa katauhan ni VP Sara Duterte. Abogada din yan pero natatawa ako sa kanyang mga pinagsasabi, mga kaibigan. Natatawa ako dahil bakit naging abogada si VP Sara? Isang malaking drama, kabubuhan at katangahan na naman ang ginawa ng VP Sara Duterte. Matapos itong magbigay ng komento na hindi siya aaten ng SONA ng Pangulong Marcos, wala naman masama at wala din naman problema kung dumalo o hindi. Ang kapansin-pansin lang kasi sa komento niya ay ang sabihin niya na ina-appoint niya ang sarili niya bilang designated survivor. Agad na napuna ito ng mga netizen sapagkat ang designated survivor ay may kahulugan isang taong hahalili, papalit o sa Pangulo in case of may hindi magandang mangyari. Trahedya, aksidente o pagkamatay ng Pangulo at ng mga nakalinyang papalit sa pwesto dito. Ibig sabihin, ang designated survivor ay taong nakaabang, nakaantabay, or isang taong iniingatan para may maipalit sa Pangulo o sa taong nakaupo sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Mayroon series or Netflix na ito ang title at doon pa lang makikita at hindi maintindihan ninyo na agad ang ibig sabihin ng designated survivor na ito. Kung inyong iintindihin, susuriin ay para bang itong si VP Sara ay Duterte ay nagpapahiwatig na may mangyayari hindi maganda kay Pangulong BBM sa SONA. Sabi nga ng mga netizen, ang komento ni VP Sara ay don't in bad taste o ibig sabihin, may alam siya na mangyayaring hindi maganda o kahit sabihin natin na joke lang ito, wini-wish na niya na may mangyari sa Pangulo o mapatay ito, maaksidente dahil napa-appoint na niya sa sarili niya bilang designated survivor. Ini-assume na niya o tinatalagan na niya na ang sarili niya ay need protektahan dahil siya ang susunod o siya na ang papalit sa Pangulo. Isang anggulo na pwede natin makita sa komento ito ni VP Sara ay ang kanyang againstness o pagiging gigil sa pagpapalit sa Pangulo. Hindi lingid sa ating lahat na nais niyang tumakbo sa pagkapangulo pagdating ng 2028. Kaya naman makikita natin na ang mga interview niya at sa mga komento niya ay maging ang mga buong pamilya niya Duterte, ang kanilang plano ay papagpasok sa matataas na posisyon sa gobyerno. Yan ang dapat natin paghandaan sapagkat napaka-transparent nila sa kanilang mga hakbang at aksyon pagdating sa election 2025 at 2028. Masasalamin ang pagiging ganid ng pamilyang ito sa kapangyarihan. Maobserbahan kung anong klasing tao sila kasi lamang sa mga komento ito kaya huwag tayong papauto sa mga taong gaya nila sapagkat hindi na lihim sa atin ang ginawa nila
sa ating bansa sa pagbebenta nila sa atin sa China at sa mga plano pa nilang hututan, perahan at ibaon sa utang ang bansang Pilipinas. Diyan natin makikita itong si Vice President Sara na masyadong atat maupo. Atat mapwesto, atat maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Dati, alam nyo, manang-mana nga talaga siya sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Na ang drama, wala sa isip ang maging Pangulo, hindi tatakbo, hindi papasok sa larangan ng politika, pero bandang huli, ano nakikita natin? Pinagluloko ang mga supporter. Pinahihirapan nila. Kagaya nung ginawa sa amin sa Cordillera na kung saan kami nakikiusap na tumakbo siya sa pagkapangulo, pero ang ginawa niya, urong sulong. Yan ba ang gustong maging leader? Yan ba ang ipapalit natin kay Pangulong Marcos? Isang oportunista sa katauhan ni Vice President Sara Duterte? Nakakahiya kung yan ang ipapalit. Isang boba, walang utak, at higit sa lahat, walang paninindigan. So, ayun na nga po. Alam nyo ba, nito pong mga nakaraang araw, marami po talaga ang nadismaya dito kay VP Sara. At eto nga po, meron po tayong nakitang post dito ng Philippine Defense Force Forum. Ayan. At nakalagay po dito, sa FB po ito, a military clinical psychology suggests that BP Sara recent outbursts may go beyond typical temper tantrums often associated with a prima donna complex. The psychologist observes symptoms that could indicate underlying personality disorders, particularly narcissistic personality disorder or yung NPD, intermittent explosive disorder or IED, or antisocial personal disorder ASPD, or a combination of these conditions. Napansin natin na itong si BP Sara po sa nakaraang budget hearing ng kanyang opisina medyo naging tamang hinala po siya at pinag-iisipan po niya ang mga kongresista doon na siya daw po ay i-impeach. At ilang beses po niya nga binanggit yung I will forgo with the Cheche Bureche. Lagi niya sinasabi yan. Diba? Parang nasa loob ang kulo pala nitong tao na ito. Alam niyo, sa totoo lang, ako binoto ko to, sinuportahan ko to noong 2022 election. Ngayon po sising-sisi ako sa nakikita ko sa kanya kasi hindi naman niya to pinakita noon eh. 'Di ba yung ganitong kagaspangan? Yun ngang tingin ko pa nga noon kay BP Sara nung pinagsasapak niya yung sheriff. Akala ko okay yun. Akala ko maganda yung ginawa niya na yun. Yun pala, after nating mapagtanto, yun palang ginawa niya na yun ay isang paglabag or isang paglaban doon sa utos ng korte na inutusan yung sheriff. Sumunod lang naman yung sheriff doon sa kanyang trabaho. Diba? Akala ko noon okay yun. Astig ang ang datingan kasi babae nananapak ng sheriff, 'di ba? Vice mayor siya noon. Pero yun pala hindi pala tumaganda. Kaya nga nung alam nyo, after niyang manggaling doon sa Germany, actually hindi naman kumpirmado kung talagang nanood siya ng concert nitong si Taylor Swift. Pero, 'di ba? Kasagsagan ng bagyo, umalis siya. Tapos nung dumating siya, galit siya. Mainit ulo. Alam mo yung para kang para siyang nanay, na iniwanan mo na nga yung bahay mo, tapos pagbalik mo, ikaw pa galit. Diba? Umalis ka, naglamyerda ka, naglakwatsa ka, pagbalik mo, nakita mo siguro baka marumi bahay o walang pagkain, maraming hugasin. Diba, ikaw pa yung galit. Samantala, ikaw na nga yung galing sa pagpapasarap at paglalakwatsa. Diba, parang, sabi ko, teka, parang ba't ganito tong si BP Sara? Ba't nagagalit?
Ngayon, dito na natin napagtanto, dito na natin naisip, okay, disorder pala yung ganun. Diba parang alam, bigla siyang nagagalit, bigla siyang naiinis, diba? Katulad nun, nung merong issue patungkol po doon sa kanyang, alala nyo yung nagkaroon siya ng parang peklat dito sa may leeg. Diba nagkaroon ng issue dyan na kung ano nangyari sa kanya, ang dami nagtatanong. Tapos diba ano sinabi niya? Ito? Tinangka nila akong igurgur. Diba? Alam mo, sabi ko, naku, ba't nagkakaganito si BP Sara? Alam niyo po, wala namang ibang sinisira dito si BP Sara kundi ang kanyang sarili. Diba? Pababa ng pababa ang kanyang rating, pababa ng pababa ang kanyang mga, kumbaga, ang kanyang mga engagement na mapapabuti sana ang pagtingin sa kanya ng taong bayan, lalo di ba siyang nasisira. Katulad na lang nung pagtatanong nitong si Senator Risa Hontiveros dito kaya BP Sara, di ba? Politicizing kagad yung banat niya. Di ba? Ang tingin niya kagad, pinopolitika siya nitong si Senator Risa Hontiveros kahit hindi naman, kahit nagtatanong lang naman yung tao. Di ba? Parang alam niyo, lakas ng tama nito. Ba't ganun ang nito kagad, ang akusasyon nito kagad, di ba? Budget hearing yun. Nagtatanong lang naman si Senator Risa Hontiveros. Di ba? Alam niyo po, yung ganitong tao, yan nga, nandiyan sa ating title, yung narcissistic, di ba? Yan po yung masama nga yan Kumbaga, pag ganyan ng tao, di ba? Ang gusto niya, gusto niya na siya ay nasusunod. Ito po yung narcissistic personality disorder. It's a mental health condition in which people have an unreasonably high sense of their own importance. Yan yung nararamdaman ni BP Sara. They need and seek too much attention and want people to admire them. People with this disorder may lack the ability to understand or care about the feelings of others. Diba? Kaya nga po ganun siya sumagot sa ating mga kongresista, diba? Kila Brosas, kila Castro, di ba? Ganun ang kanyang sagot kasi nga narcissistic siya na ang gusto niya, siya ang nasusunod, gusto niya, hindi siya kinokontra, ang gusto niya, iniidolo siya. Paano naman siya iidolohin? Di ba? Ngayon, dito naman yung prima donna, a very temperamental person with an inflated view of their own talent or importance. Ayun, di ba? Kumbaga parang pinagpipilitan niya, BP ako, di ba? Vice Presidente ko. Ako ang intindihin nyo, ako ang tama, kayo ang mali. Di ba parang ganun yung dating ng gustong mangyari nitong si BP Sara. Nakakadismaya po talaga. Grabe po ang dismaya talaga na ating nararamdaman dito kay BP Sara. Akala ko nga magbabago, akala ko nga baka ako may chance pa. 'Di ba? Itong si BP Sara na kumbaga i-redeem niya yung sarili niya na iba siya sa mga Duterte na nakilala natin, iba siya sa kanyang ama. Pero habang tumatagal, 'di ba? Nalalaman natin mas malala pa pala, mas matindi pa pala at mas may tama pa pala ito kaya Digong. Kasi kung si Digong ay ganun din na narcissistic, itong si BP Sara dinagdagan pa ng pagiging prima donna. Diba? Hindi po maganda yun kasi narcissistic ka na, prima donna ka pa, bida-bida ka pa, diba? Astig-astigan ka pa, bastos ka pa, wala kang modo. Diba? Naku, nasa kanya na lahat. Paano pa magiging vice presidente yan? Paano pa pala ulit magiging vice presidente? O malay natin, diba? Mag-re-election o kaya maging presidente siya o kaya kumandidato ulit siya sa Davao City, diba? Baka hindi na siya suportahan kahit ng kanyang mismong mga kababayan. Baka matulad na lang ito din. Pwede naman baka matulad dito kay Gloria na hindi na makaalis ng kanyang
kumbagay nasasakupan na hanggang ano na lang, local level na lang, hindi na makasampa sa national, di ba? Di ba? Hanggang kongresista na lang, o hanggang mayor na lang, o hanggang governor na lang, di ba? Kasi wala sa buong Pilipinas sirang-sira na sila eh. Kaya po, tignan natin kung magbabago, di ba? Pero sa tinatakbo ng pag-uugali nitong si BP Sara, parang malabo na magbago, no? So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayong lahat. Nasa mang panig kayo ng mundo. Huwag po kayong maging narcissistic at huwag din po kayong maging primadonna. Di baling maging bida-bida. Huwag lang yung ganun dalawa. Salamat po. Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas! God first!